Anong mensahe ang kailangang marinig ng mga Cancer mula 2025 to 2030? Pwedeng nangyayari na to o mangyayari pa lang. Kung hindi man para sa inyo itong magiging reading, baka para sa someone na malapit sa inyo o sa someone na kakilala niyo mismo. Baka may lumabas na gender mamaya, gawin niyo na lang energy, masculine at feminine energy. Pwede rin naman na wag niyo na pansinin yung gender. Hindi ko alam kung anong lalabas, kung positive ba o negative ang magiging reading. Depende sa kung anong mapipick up kong energy. So, magsimula na tayo. So, yung lalaki makakatanggap ng communication, probably tawag. Ano to? Tawag sa boss. At mukhang di maganda yung mensahe na makukuha niya sa boss niya. Parang magkukos ng anxiety yung boss niya. So, tatamaan lang ng reading na to ay lalaki. Okay, lalaking Cancer. O, ito yung person nyo. Kung in a relationship man. O, mahal nyo sa buhay. Basta lalaki. Ano kaya yung pwedeng problemahin nila? Ito. Ay, huwag naman sana endo. Kaloka naman. Pero, oo nga o. Ewan ko, mukhang may endo sila o mata-terminate. Kasi career na to. Kasi ito ending. So, ending ng trabaho. Baka ayaw sa kanila ng boss. Ayaw ng boss sa lalaking to kasi mukha siyang peste. Sa paningin nitong boss. Probably manager yan. Pero, ano bang klaseng boss yan? Ano nga ba ito? Manager. Ano nga ba ito? Director. So, again, boss. Chief. Basta boss na lang siguro. Ang hirap eh. Boss in general, leader, gano'n. Pero bigatin to. Bigating boss eh. So, supervisor, ganyan. Head pa to sa leader eh. Mas head pa siya doon sa leader. So, yun lang naisip ko. Supervisor, manager, head. Well, anyways. Ano eh. Parang sad news to. Yung marireceive na information, communication ng lalaki. Parang ayaw sa kanya ng boss niya. OMG. Siguro may magagawa tong lalaking to na hindi magugustuhan ng boss. Ano kaya yun? Ano kayang magagawa niya na hindi kagugusto ng boss dito? Ano yan? Kasi yung lalaki dito, parang may in-express siguro siyang information o feelings niya. Nagpakatotoo lang siya siguro. Ngayon, hindi nagustuhan ng boss. Yung parang may nasabi siya eh. May nasabi yung lalaki na parang
honest feeling niya. O parang yun yung opinion niya sa madaling salita. Pero ayun hindi nagustuhan ng boss. So beware na lang siguro sa mga sasabihin sa iba. Baka makarating sa boss kung may work yung iba, o ito yung mahal nyo sa buhay. So, advisean nyo na lang yung mga mahal nyo sa buhay din na yun nga, mag-ingat sa mga sasabihin para hindi mapahamak. Although, nasa tama naman sila, kaya lang minsan kasi kung sino pa yung taong nasa tama, sila pa yung pinagkakaisahan. Lalo na kung ikaw lang yung o nag-iisa lang yung nagsasabi ng tama. Tapos lahat, sabi natin, gumagawa ng anomalya. So, pag-iinitan yung tao na mabuti. So, kasi case-to-case basis. Parang sabihin natin, example na lang, may nakita kayo, halimbawa lang, may ginagawang anomalya na para bang alam mo naman sa sarili mo na mali yun. Ganun yung point of view. Na para bang wala kang ibang choice kundi tumahimik. Kasi, o else, kung mag-voice out ka ng opinion mo, ikaw yung maiipit sa huli, o yung taong tong lalaki. Baka pag-initan. So, yun nga, halimbawa may nakikita, sabihin natin, sasakyan. Nasa sasakyan ka, traffic. Tapos may mga batang hamog, halimbawa lang, sa kalsada, traffic. Ninanakawan niya yung, halimbawa lang, yung truck. So, alam mo naman sa sarili mo, mali, di ba? Hindi mo magawang bumisina. Kasi, kung bubusina ka, ikaw naman yung pagbabalingan ng mga batang hamog. Baka wasakin yung windshield mo, basagin yung salamin ng kotse mo, baka gasgasan yung pintura. Ganon. Hindi naman sinasabing konsintihin ng mali, pero gumawa na lang siya ng way na masabi yung katotohanan ng palihim na hindi siya mapapahamak. Ganyan. Dapat makaisip na lang yung iba sa inyo ng way para ma-conceal yung identity. Kung ganun din lang ang sitwasyon. Para hindi kayo mapagbuntungan ng galit. Although, tinatama lang naman yung mali. Kaya lang nga, minsan napapahamak. Kung sino pa yung gumagawa ng mabuti, siya pa yung napapahamak. Parang sino pa yung mabait, siya pa yung kinukuha agad sa earth. Bakit gano'n? Anyways, ganun yung parang advice dito. Na tenga tayo dito sa Lenormand lang. Hindi ko na nagamit yung iba kong deck. Ano kaya? Sige, ito na lang. Ano pong mensahe dito? So ito, pwedeng kayo mismo, o person nyo, o anak nyo. Mahal nyo sa buhay in general, basta lalaki. Yun nga. Sabihan nyo na lang na kung may saloobin, ikim-kim na lang. Kasi baka nga mapahamak.
Kaloka naman, oh. The Mermaid. Tapos Kiss. Ano yun? So, sa case na to, ang dating sa akin, may someone na um, sumurrender na lang siguro. Ano to? Kiss? Kasi itong kasi ito, sumurrender in a way na sugatan siya di ba? Na para bang hinayaan na lang niya sarili niya na lumubog sa dagat. Hindi na siya nakipaglaban pa. Ganun, parang kamo at may na lang. Kasi sugatan nga siya eh. Anong gagawin? Kaya lang, kung di naman niya tutulungan sarili niya, di mamamatay siya. Kasi lulubog na siya. Sabagay, dagat naman niya. Environment naman niya. Pero kung di niya i-heal yung sugat niya, okay, maubusan siya ng dugo. Pero again, ito ay card ng surrender. Pero ito, may zombie tayo. Diyos ko po. Kinis niya yung babae. Wala namang kalamalam yung babae na may virus pala yung laway ng zombie. Uh-huh. So, paano yan? Well, ang dating sa akin, mukha na tong pag-take advantage. Parang na-manipulate, na-brainwash. Parang binaba niya kasi yung guard. So, babae siguro mag-ingat dahil babae to. Siya siguro to. Alam nga naman nag-transform. Pero sabihin natin nag-surrender na lang siya. So, binabaw niya yung guard niya. Eh, di na manipulate siya. Na-manipulate in a way na akala niya nakakatulong sa kanya. Yung pala ay nakakasama. So, ano example nun? Example, yung nakita ko sa, saan ba nakita yun? Basta movie. Clip lang siya ng movie. Example, yung nanay, pinapainom niya ng gamot yung bata. Ilang taon na ganun. Tapos, iniinom naman niya sa ilang taon na yun. Ngayon, parang may natuklasan siya nakakaiba sa iniinom niya. Eh, bata nga eh. So, wala naman siyang alam na yung nanay niya pala eh may masamang motibo. Sino bang mag-aakala na yung nanay, di ba? Eh, may gagawing anomalya sa anak niya mismo. So, hindi niya pinagginalaan yung nanay niya. Niinom niya pa rin yung gamot hanggang sa yun na. Parang napansin siya sa gamot. Ngayon, in short na lang tayo. Kinat ko na. Inalam niya kung ano yung gamot na iniinom niya. Na parang pinipilit ng nanay niya na inumin niya. Nalaman niya sa pharmacist na yung iniinom niya pala ay gamot sa aso. So, ganun. Akala niya nakakatulong sa kanya yung pinapainom na gamot ng nanay niya kasi wala naman siyang idea na masama pala motibo ng sarili niyang nanay. Sino mag-aakala nga na ganun? Ay nanay niya yun. Yung pala pinapainom siya ng gamot sa aso. Eh, ang dami niyang sakit. Ano nga bang sakit yung meron siyang diabetes, saka ano pa ba yun, sakit sa puso, nakalimutan ko na. Kasi hindi ko pa napanood yung movie na yun, nakita ko lang sa clip. Yung clip na short, parang short video. Ganon. Yan yung nangyari dito. So, ibig sabihin, fake kindness. Beware. Okay?
Akala nyo, mabuti yung intensyon. Mukha namang mabait, yung pala. May masamang motibo. O hidden agenda. Kanino mag-iingat? Para may awareness yung iba sa inyo. Tayo ng idea. Eto, sa lalaking to. Kahit ano dito sa tarot. Kasi pag ganito, okay sana, di ba? Pag ganito, negative. So, sa taong lalaki, whether lalaki yung nanonood o babae, basta, mag-ingat kayo sa lalaking tao. Pero probably, karelasyon to sa iba sa inyo. Yung karelasyon ng iba sa inyo to, lalaki, karelasyon, lalo ka. Sa bagay, yun yung kwento ko kanina Di ba, magnanay pa yun. Ito, magkarelasyon. Okay, mag-iingat yung babae siguro. Babaeng Cancer. Kasi para bang may hidden agenda yung karelasyon nila. Yung iba, syempre. Pero sa loob yan ng 5 years, so hindi natin masabi kung kailan magiging salbahe yung lalaki dito. Pero again, karelasyon to, wala silang anak, pwedeng 40 to 59 years old. Karelasyon, walang anak, hindi kasal. So sa madaling salita, boyfriend lang to. So, masama motibo sa bagay. Maraming krimen na ganyan, di ba? Ang murderer, boyfriend. Iba nga, asawa talaga. Kasal pa man din. Ay, sa mundong ito, hindi mo talaga masasabi anong pwedeng mangyari sa future. Magugulat na lang talaga ang lahat. Di ba? Hindi akalain na gano'n ang mangyayari. So, sino naman yung possible partner dito? So, again, mag-ingat ang babae sa partner nila kung ang partner ay ayan, Cancer, kapwa Cancer o Pisces. So, mag-ingat yung babaeng tao o lalaki. Kasi may man-to-man relationship, di ba? Okay? Lalo na kung ang karelasyon nga ito, Cancer, Pisces. Pwede rin ka-live-in to. Anyway, wala tayo ng ibang deck. Ito naman, advice sa 5 years na to. Wala tayo ng dalawa. Telepathy, close soul connections, harmoniously synchronized reenactment of telepathic moments. So, basahin ko na lang. Test. Your strengths and weaknesses are being tested. So, masusubok talaga ang lakas at kahinaan ng iba sa inyo. Lalo na dun sa sinabi ko kanina. Parang mabebetray ang trust ng iba sa inyo. Lalo na mula sa taong pinagkakatiwalaan nila ng lubos. Duruin mo as boyfriend. Di ba, kaloka? Ito. Dalawa lang dito. It's okay to say no. Make some time for friends. Anyways, hanggang dito na lang. Goodbye. Ona.